Hello guys, happy Sunday. So ngayon nga pala, mag-share tayo ng Word of God. So let's study one of the major stories in the Bible, which is the story of Job. Siya yung isang mabuting lingkod ng Diyos na nagdanas ng matinding paghihirap at kung ano-ano pang mga pagsubok. Alam niyo ba na meron siyang tatlong kaibigan? Ito ay nagagalang ilipas na isang Temanite, si Bildad na isang Shuhite, at si Zophar na Naamatite. Si Zophar ay isa sa mga comforters na nakisimpatya kay Job nung siya ay nagdaranas ng paghihirap sapagkat si Job nga ay nagkaroon ng problema sa kanyang kinabubuhay, sa kalusugan at pamilya. Ngunit, nang dumating itong si Zophar, instead na comforting him, ay nakipag-argue siya kay Job. Dahil may kasalanan ka, kaya ka nagdaranas ng paghihirap. Pinipilit niyang mag-repent si Job sa ating Diyos. Nagsasalita siya ng harsh, isa lang to sa kanyang mga kaibigan at isa sa pinakamatindi ang impact. So, kung titignan natin ito sa kasalukuyan nating panahon, as a Christian, meron tayong tinatawag na misapplied theology. Minsan, iniisip natin na yung isang tao kaya siya nagdaranas ng paghirap dahil meron siyang nagawang kasalanan. Hindi ito yung dahilan. Minsan, dahil lang ito sa test of faith. Makikita natin to sa ginawa kay Job dahil sa sobrang masunurin niya sa ating Panginoon kaya itines siya ng kaaway na pinayagan naman ng Lord dahil alam naman ng Lord na faithful si Job. At pangalawa, human understanding of suffering. So pinapakita lang dito na religious si Zophar pero nami-misinterpret niya yung justice ng Lord. At pangatlo, contrast with God's final message. So, pagkatapos sa end ng Job 42, God rebukes the three friends, including Zophar, for not speaking rightly about him. So, Zophar's role is not heroic or prophetic. Hindi siya positive. Pero, makikita natin dito na human beings often cannot fully explain suffering or God's purposes. Hindi natin mapapaliwanag kung ano ba yung purpose kung bakit nararanasan natin itong mga pagsubok nito. Si Zophar is like a friend na religious sounding pero hindi naiintindihan yung pinagdadaanan mo. Honest siya pero misguided. So ano nga ba ang magagawa natin kapag tayo ay nagdaranas ng paghihirap? Sabi nga po dito sa Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. At pangalawa, lagi nating tatandaan na kapag tayo ay kasama ni Kristo, makikita natin sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ka nag-iisa at hindi mo rin kailangang kayanin lahat sa pamamagitan ng sarili mo lamang. Kasi nandyan si Jesus, magbibigay ng pahinga, kapayapaan at lakas, lalo na kapag pagod ka na sa pinagdaraanan mo. So maraming salamat. Happy Sunday. Ako nga pala si Jeff, ang inyong aquaculturist sa Kenya. See ya. God bless you.